Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Chris. Itago mo na lang po ako sa pangalang Abby. Pinapaalala ko po ngayon pa lang na medyo kontrobersyalang nilalaman ng kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nangyari ito noong ako ay dalaga pa. Isang malagim na pangyayari ang bumago sa buhay ko noon. Tungkol ito sa isang tsuper ng bus na humalay sa akin. At alam niyo ba kung paano ako gumanti sa kanya? Dito ko po sisimula ng aking kwento. Sisimulan ko ito nung ako'y naghahanap pa lamang ng trabaho. Nasa edad 19 pa lang ako noon nang mapilitan akong huminto sa pag-aaral para maghanap ng trabaho. Umabot kasi sa puntong isang beses sa isang araw na lang kami kumakain at madalas ay asin na lang ang inuulam namin. Pumanaw na kasi noon ang aming ina dahil sa sakit sa baga. Ang ama ko naman ay matagal na kaming iniwan mula nang magkaroon na ito ng ibang babae at pamilya. Ako na lang ang tumatayong magulang ng 5 kapatid ko. At dahil ako ang pinakamatanda, sa akin na lahat napunta ang responsibilidad. Hindi ako papayag na malunod kami sa kahirapan. Kawawa ang mga kapatid ko. Mga bata pa sila at elementary pa lang. Ayokong masira agad ng kahirapan ang kanilang buhay. Kaya naman kahit masakit para sa akin, napilitan na lang akong huminto sa pag-aaral. Katunayan, kahit hindi ko man gustong huminto, hindi na talaga ako makakapag-aral noon dahil nga wala namang kaming pera. Kahit wala akong kaalam-alam noon sa mundo, napilitan akong maghanap ng trabaho para mabuhay ko ang mga kapatid ko. Nung una, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Nagtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko pero wala raw silang alam na pwede kong mapasukan. Yung mga kaklase ko dati na tinulungan ko, iniwan na lang ako noong malamang kasing hirap na lang kami ng daga. Wala na akong maaasahan sa kanila. Mabuti na lang, isa sa mga profesor namin noon ang naawa sa akin at ipinasok niya ako sa isang factory na pagmamay-ari ng pinsan niya sa Pangasinan. Siya ang naging backer ko. Hindi na nga ako nahirapan makapasok doon dahil wala na akong interview na pinagdaanan pa. Pagkarating ko ron, kinausap lang ako ng kaunti nung hiring manager nila. Nagtanong lang ng mga personal na bagay sa buhay ko. Pagkatapos ay ipinasok na agad ako. Naging factory worker ako doon. Hindi ganoon kalakihan ng sahod pero kahit papaano, sapat na siya para mapakain ko ng maayos-ayos ang mga kapatid ko at matugunan din ang matrikula nila sa pag-aaral sa elementarya. Hindi baling ako lang ang mahinto sa pag-aaral, wag lang sila dahil nagsisimula pa lang sila. Sa loob ng 1 buwan na lumipas, naging maayos naman ang takbo ng trabaho ko roon. Mababait din ang mga boss namin at komportable rin ang mismong lugar. Yun nga lang, medyo hirap lang siguro ako sa biyahe. Nung unang 2 linggo ko kasi roon, umuuwi talaga ako sa amin sa Pampanga. Araw-araw, mahigit 3 oras ang itinatagal ng biyahe ko. Sa biyahe pa lang, pagod at puyat na ang natatamo ko. Mabuti na lamang at likas na maawain ng prof ko na nagpasok sa akin doon. Kaya pinatira niya ako sa bahay ng isa pang kakilala niya roon. Naging komportable naman ako dahil kapwa ko iyon babae at kasing edad ko lang din. Dahil doon, napilitan akong ipagkatiwala na lang sa kapitbahay naming si Aling Bibian ang mga kapatid ko. Siya ang nag-aalaga at nagbabantay sa mga ito at siya na rin ang naghahatid at sumusundo sa eskwela.
Binibigyan ko rin siya ng maliit na halaga kahit papano para hindi siya magsawang kumalinga sa mga kapatid ko. Nang sumunod na araw naman, wala kaming pasok ng 2 araw dahil nagkaproblema sa mismong factory. Kaya naman naisipan kong umuwi muna sa amin para mabisita rin ang mga kapatid ko. Madaling araw pa lang noong magising ako para maaga akong makauwi roon. Habang naglalakad ako sa isang shortcut kung saan bako-bako ang daan at napapaligiran ng matataas na damo, nakarinig ako bigla ng mga yabag ng paa na sumusunod sa akin. Binilisan ko ang paglalakad dahil malayo pa naman ang bahagi ng lugar na iyon sa mga bahay at wala akong mahihingaan ng tulong kung sakali. Ngunit bago pa ako tuluyang makalayo, isang matangkad na lalaki ang biglang lumitaw sa tabi ko at hinablot ako. Nagpagulong-gulong pa kami sa lupa at doon ko naamoy yung bibig niya. Amoy alak siya. Halatang lasing na at hindi na alam ang ginagawa. Nagsisisigaw ako pero dahil nga malayo yun sa mga kabahayan, walang nakakarinig sa akin. Ako pa lang din ang taong dumaan sa shortcut na yon dahil mas malapit iyon sa sakayan ng mga bus. Kung alam ko lang na ganoon ang mangyayari, hindi na lang sana ako dumaan doon. Wala akong kalaban-laban sa lalaking yon. Masyado siyang malakas. Nagawa niya akong bihagin habang nakapatong siya sa akin. Tsaka niya pwersahang ibinuka ang mga hita ko. Hindi ko nagugustuhing ikwento pa ang mga sumunod na nangyari dahil masyado na itong maselan. At alam niyo na rin siguro kung ano ang ibig kong sabihin. Nang magsawa siya, bigla na lang niya akong iniwan doon at umalis siya na parang walang nangyari. Ako naman ay naiwang mag-isa at umiiyak. Humahagulgol at umuusal pa rin ang saklolo kahit batid kong walang nakakarinig sa akin. Mahigit kalahating oras siguro akong nakahiga roon at umiiyak bago ko naisipang tumayo at tumakbo palayo. Dahil nga sa hindi ko maalala kung sino ang lalaking yon at dahil na rin sa labis na takot at trauma, hindi na ako nakapagsumbong pa sa otoridad. Napanghinaan ako ng loob. Napilitan akong itago na lamang ito, pero pag nakita ko siya, makikilala ko siya. Nang sumunod na araw, nang sumakay na ako ng bus pabalik ng Pangasinan, nagulat ako sa nakita ko. Nakita ko lang naman uli ang lalaking gumahasa sa akin. Siya pa mismo ang driver ng bus na nasakyan ko at namumukhaan ko siya. Hindi ako maaaring magkamali. Dahil marami-rami ng pasahero noon at nagmamadali rin ako, hindi ko na naisipang bumaba pa. Umupo na lamang ako sa bandang dulo at isiniksik ang sarili ko sa mga tao roon. Patago akong umiiyak habang nagdadasal na sana'y makarating na ako agad. Hindi ko akalain na isa palang bus driver ang lalaking yon. Ang galing din talaga maglaro ng tadhana minsan. Dahil doon, nagkaroon ako ng ideya sa pagkatao niya. Napag-alaman ko na isa pala siyang bus driver na bumibiyahe patungo sa Pangasinan, malapit doon sa pinagtatrabahuhan ko mismo. Mas lalo pang tumindi ang trauma at takot ko. Sa mga panahong yon, hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba ang trabaho ko roon. Kapag naman huminto ako, baka mahirapan akong makahanap muli ng trabaho. Paano na ang mga kapatid ko pag nagkaganon? Pero makalipas ang 2 linggo, bigla akong may naramdaman sa sarili ko. Napilitan tuloy akong magpadoktor. Doon ko nalaman na buntis pala ako. Labis akong nanlumo at naalala ko ang lahat ng sakit na naramdaman ko nung hinalay ako ng lalaking yon.
Kabisado ko pa rin ang mukha niya kahit hindi ko siya kilala. Hinding-hindi nabura ang anyo niya sa utak ko. Ganoon katindi yung trauma na sinapit ko. Kahit sa pagtulog ko ay parang nakikita ko pa rin siya at nauulit ang mga nangyari. Kaya naman napilitan na akong magsabi sa isa sa mga kakilala ko sa factory. Itatago ko na lang siya sa pangalang Errol. Isa siya sa mga katrabaho ko at kauna-unahang nakipagkaibigan sa akin. Sa kanya lang ako malapit at nagtitiwala. Sa kanya ko sinabi ang lahat. At alam niyo ba kung ano ang sumunod nun? Nagkwento rin siya sa akin. Doon ko natuklasan na may lahi raw silang aswang. At siya mismo ang nag-offer sa akin ng tulong. Ang mga kamag-anak raw niya, sila na ang bahalang gumanti sa lalaking yon. Nung una medyo nag-alangan ako. Pero sa huli, natagpuan ko na lang ang sarili ko na pumayag sa lahat ng mga binuo niyang plano. Isang gabi, sinadya kong abangan ang tsuper ng bus na yun. Nang mamukhaan ko siya at ang bus niya, doon ako sumakay. Pinigil ko ang takot at trauma na nagpapakabog sa buong pagkatao ko. Sinadya ko ring gabi bumiyahe. Sa kalagitnaan ng aming biyahe, bigla na lang napahinto ang lalaking iyon sa pagmamaneho. Nagulat siya pati ang ibang mga tao nang may makita sila sa harapan. Pati ako, nakiusyoso na rin. Doon ko nakita ang pagkarami-raming mga itim na biik na nagkalat sa paligid. Sa sobrang dami nila, wala nang madaanan ng bus sa masikip na kalsadang yon. Marami ang natakot, pero ako, magkahalong takot at pagkasabik ang naramdaman ko. Hindi kaya iyon na ang sinasabi ni Errol na mga kamag-anak nila? Ang usapan kasi namin, hanapin ko raw yung driver ng bus na yon at sakyan ang mismong bus niya. Pagkatapos ay susundan nila ako gamit ang amoy ko. At kapag nakahanap ng tiyempo, doon daw nila susuguri ng driver ng bus. At mukhang nangyayari na ngayon. Ilang sandali pa, nakita kong bumaba ang tsuper ng bus at sinubukang itaboy ang mga itim na biik. Ngunit hindi nagtagal, bigla na lang may bumato rito at mabilis itong natumba sa lupa. Nang matumba ito, ay pinagkaguluhan pa ito ng mga biik hanggang sa hindi na namin ito nakitang gumalaw. Ilang sandali pa, biglang nagsialisa ng mga biik hanggang sa lamunin na sila ng dilim at hindi na namin makita. Doon na kami napalabas ng mga pasahero. Gulat na gulat kaming lahat nang makita ang lalaki na dumudugo ang kabilang mata. Doon pala tumama ang malaking tipak ng bato na ibinato sa kanya kanina. Base sa itsura niya, wala na siyang buhay. Wala na rin siyang hininga. Sa madaling salita, patay na siya. Pinatay siya ng mga aswang. Labis akong nangilabot sa nangyari kahit alam kong ganoon din ang mangyayari. Hindi ko alam kung dapat ba akong makonsensya sa ginawa ko. Pakiramdam ko kasi parang ako pa rin ang may kasalanan sa pagkamatay ng lalaking yon. Dahil ako ang pumayag sa alok na tulong ni Errol sa akin na ipaghiganti ako sa bus driver na iyon na gumahasa sa akin gamit ang angkan nilang may mga dugong aswang. Matapos ang pangyayaring yon, ay nagpasya akong mag-resign sa trabaho ko. Bumalik na lang ako sa amin upang alagaan ang mga kapatid ko. Sa kabutihang palad, ay nakakuha naman ako kaagad ng kapalit na trabaho. Sa aking pag-uwi kasi sakay ng bus, nakatabi ko ang dating kababata ko.
Nagkukwentuhan kami at naisalaysay ko sa kanya ang buhay ko. Sa kabutihang palad ay inalok niya ako ng trabaho doon sa business nila, kung kaya't galak na galak ako at tinanggap ang kanyang alok. Lumipas ang ilang buwan. Maganda naman ang naging buhay naming magkakapatid. Ngunit ang trauma at ang takot ay nanatili sa aking puso. Magpahanggang sa ngayon ay nakokonsensya pa rin ako, Kuya Chris. Kasalanan ko ba na pumayag ako na patayin siya? Ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog dahil sa katanungan kong ito. Ngunit hindi iyon mababayaran. Ang trauma na ginawa niya sa akin, lalo na't nailuwal ko na ang batang ginawa niya. Masakit man ang nangyari sa akin, ngunit mahal ko ang bagong anak kong ito. Sadyang masakit man ang katotohanan, ngunit hindi ko naman ito pinagsisisihan. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan kailanman. Isang ganti na walang kapatawaran. Isang karanasan na nagpabago sa buhay ko dahil lang sa isang tsuper ng bus. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Ang inyong kaistorya, Abby. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marie. Ang ibabahagi kong karanasan ay nangyari sa akin noong 15 taong gulang pa lang ako. Bagong salta lang kami noon sa probinsya ng Camarines Sur, kung saan isa sa mga lugar doon nalipat ng trabaho ang aking ama. Dahil bago pa lang kami sa lugar, wala pa akong gaanong kakilala at kaibigan kahit sa eskwelahang nalipatan ko. Hanggang sa nakilala ko ang magkapatid na Rudy at Christian. Pareho kaming 3rd year high school ni Rudy, habang si Christian ay nasa ika-4 na taon na. Mas matanda nga sa amin si Christian, pero hindi siya tinatawag ng kuya ni Rudy. Kaya nahiya na rin akong tawagin siyang Kuya Christian. Nakilala ko sila nang minsang pumunta ako sa library. Ang sabi nila, madalas daw kasi nila akong nakikitang mag-isang pumupunta roon. Tinanong nila ako kung wala ba raw akong mga kaibigan. Ipinaliwanag ko naman sa kanila na bagong lipat lang ako sa school na iyon at sa Maynila ako nanggaling. Kaya naman nahihiya akong makihalubilo sa ibang mga estudyante. Simula noon, palagi ko na silang nakakasama tuwing bakante ang oras namin. Nakakasabay ko rin sila tuwing uwian. Mababait naman ang magkapatid, pagamat mga tahimik din na gaya ko at hindi mahilig makihalubilo sa marami. Minsan, habang naghihintay kami na matapos ang oras ng recess, napansin ko ang isang babaeng estudyante na parang nakatingin sa akin. Nakatayo siya sa tabi ng isang puno na hindi kalayuan sa amin. Tiningnan ko siya pabalik at sinubukang ngitian, pero bigla siyang umiwas ng tingin sa akin. Natigilan ako at napaisip na baka hindi naman pala ako ang tinitingnan niya, tapos pangiti-ngiti pa ako. Hindi iyon ang huling pagkakataon na nakita ko ang babaeng estudyanteng iyon. Maraming pagkakataon na rin na nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin at pagkatapos ay biglang magbabawi at titingin kunwari sa malayo. Hanggang isang hapon, uwian na namin noon at hinihintay ko sina Christian at Rudy sa labas ng gate ng paaralan nang bigla na lang akong nilapitan ng babaeng estudyanteng palaging sumusulyap sa akin. Bahagya pa nga akong nagulat dahil hindi ko naman agad napansin na nakatayo na pala siya sa harapan ko. Nagbabasa kasi ako ng libro ng mga oras na yon. Napakunot ang noo ko sa pagtataka kung bakit nasa harapan ko siya, pero nakatingin lang naman siya at hindi naman nagsasalita. Hay, bakit ka nandito?
May kailangan ka ba sa akin? Naisip ko na lang na itanong. Nasaan ang mga kasama mo? Tanong niya. Sina Christian at Rudy ba? Wala pa sila eh. Pero maya-maya siguro nandito na sila. Sabay-sabay kasi kaming umuuwi. Kung ako sa'yo, iiwasan ko na sila hanggat hindi pa ako napapahamak. Napakunot ulit ang noo ko sa sinabi niyang yon. Bigla akong napaisip kung ano ang ibig niyang sabihin. Tatanungin ko pa sana siya pero dali-dali na itong umalis nang makita niyang parating na sina Christian at Rudy. Sinubukan ko pa siyang tawagin pero hindi na siya lumingon. Kilala mo ba yung babaeng yon? Agad na tanong ni Rudy pagkalapit nila sa akin. Hindi nga eh. Sagot ko. Bakit kausap mo? Basta na lang lumapit yun sa akin eh. Tapos may sinabi siya sa akin. Kaso hindi ko naman maintindihan. Ang weirdo nga eh. Sabi ko na lang. Huwag ka makikipag-usap kung kani-kanino. Mamaya hindi lang natin alam na aswang pala ang babaeng yun. Babalang sabi ni Christian. Aswang? Totoo ba yun? Kwento-kwento lang yun eh. Totoo ang aswang. Hindi mo ba alam na may mga aswang dito sa lugar natin? Marami na silang nabiktima at ilan doon ay puro mga estudyante. Wika ni Rudy na pabulong at palingalinga pa sa paligid habang sinasabi yon. Kaya ikaw mag-iingat ka. Ikaw rin. Baka ikaw na ang susunod na maging biktima nila. Babala ulit sa akin ni Christian. Simula nun, palagi ko nang naaalala ang sinabi sa akin ng magkapatid tungkol sa aswang. Hindi naman talaga ako naniniwala ron. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit nakakaramdam ako ng kaba sa tuwing maiisip ko ang mga babala nila Christian at Rudy. Kagaya ng dati, palagi ko pa rin nakikita ang babaeng schoolmate namin na para bang sadyang binabantayan niya ako. Kung saan kasi ako naroon, nandoon din siya. Minsan ay naiilang na tuloy akong gumalaw dahil parang ang lakas ng presensya niya. Naisip ko tuloy, baka nga totoo ang sinasabi nila Christian at Rudy. Baka nga isang aswang ang babaeng yon. Pauwi na ulit ako noon. Naroon na ako banda sa may sitio namin at naglalakad sa iskinitang madalas kong dinadaanan pauwi ng bahay. Nang bigla akong napahinto. Para kasing may sumusunod sa akin. Lumingalinga ako sa paligid. Nung unay wala namang tao sa bandang likuran ko. Kaya napakibit balikat na lang ako. Sa isip ko, guni-guni ko lang na may sumusunod sa akin. Pero nang lumingon ako sa pangalawang pagkakataon, nahagip ng aking paningin ng isang pamilyar na dalagita. Ang babaeng kamag-aral ko. Nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng isang malaking poste ng ilaw. Pero nung nakita niya akong lumingon, bigla siyang nagtago sa likuran nito. Nung una, nagdadalawang isip ako na lumapit sa posteng yon para alamin kung ang babaeng kamag-aral ko nga ang naroon. Medyo kinakabahan kasi ako na baka makita ko siyang nasa nakakatakot na anyo. Pero sa huli, naglakas loob na rin akong lumapit doon. Subalit ganun na lang ang pagtataka ko nang matuklasan kong wala namang kahit sinong naroon. Bigla akong nakaramdam ng pananayo ng mga balahibo sa katawan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon o talagang sinusundan nga ako ng nasabing babae. Nang dahil doon, dali-dali akong nagtatakbo pa uwi sa amin. Hanggang sa makatulog ako ng gabing iyon. Daladala ko sa panaginip ang pangingilabot at pag-iisip sa dalagitang kamag-aral ko.
Sa panaginip ko, hinahabol daw ako ng dalagita na nasa kaanyuan ng isang aswang. Naabutan daw ako nito at walang sabi-sabing dinukot ang mga lamang loob ko at pagkatapos ay agad na nilantakan. Kitang-kita ko sa panaginip kung paanong lapain ng dalagitang aswang ang luray-luray kong katawan. Laking pasalamat ko nang magising ako at mapagtantong panaginip lang yon. Simula noon, hindi na ako mapakali kapag nasa labas ako ng bahay, lalo na tuwing papasok at pauwi na ako mula sa eskwela. Nag-aalala na kasi akong baka bigla na lang akong atakihin ng kamag-aral kong babae. Hanggang isang hapon, uwian na namin. Gaya ng dati, magkakasabay kami ulit ni Rudy at ni Christian sa pag-uwi. Pero sa pagkakataong yon, hindi pa ako dumiretso sa bahay namin. Nakumbida pa kasi ako ng magkapatid na Christian at Rudy. Kaarawan daw kasi ni Rudy at mayroon daw na ihahandang maliit na salo-salo ang mga magulang nila. Habang naglalakad kami patungo sa bahay ng magkapatid, nadaanan pa namin ang babaeng kamag-aral namin na nakatayong mag-isa sa daan na para bang may hinihintay. Sinubukan kong umiwas ng tingin sa gawin niya, pero para namang may sariling isip ang liig ko na kusang lumingon sa kinaroroonan niya. Napatigil tuloy ako at parang napatulala nang mapatingin ako sa mukha niya. Para kasing may gustong ipahiwatig ang mga mata nito habang nakatingin din sa akin. Nang bigla akong kalabitin ni Rudy at binulungang lumakad na kami. Para naman akong natauhan mula sa pagkakatulala. Dali-dali na rin akong naglakad nang bahagya na akong hilahin ni Rudy. Mukhang kursunada ka talaga ng babaeng yun ah. Pansin ko lang, parang sinusundan ka niya. Komento ni Christian. Ewan ko ba ron? Napapansin ko nga rin eh. Pero siguro nagkataon lang. Depensa ko na lang. Baka talagang may gusto siya sa'yo. Gustong kainin ng mga lamang loob mo. Pagbibiro pa ni Rudy. Aaminin ko, nakaramdam ako agad ng kaba sa sinabing yon ng kaibigan ko. Bagamat alam kong biro lang yon. Mukhang napansin naman ni Christian na bahagya akong natakot, kaya sinaway at binatukan niya tuloy ang kapatid. Sinabi nitong tigilan ng pagbibiro sa akin ng ganon at baka matakot na akong umuwi lalo at gabi na. Pagkarating namin sa kanilang bahay, agad nila akong ipinakilala sa mga magulang nila. Mukha naman silang mababait dahil magiliw ang pagtanggap nila sa akin. Niyaya nila agad ako sa kusina nila para maumpisahan na rin namin ang salo-salo. Inaasahan kong naroon na ang ibang mga bisita nila, pero pagkapasok namin doon ay wala namang ibang tao. Kahit nagtataka, ay hindi na ako nagtanong. Inisip ko na lang na baka hindi pa dumarating ang ibang bisita nila. Pero ang sabi ni Christian, wala naman daw silang ibang bisita maliban sa akin. Ako lang daw kasi talaga ang kinumbida nila para makasalo. Simple lang naman ang mga pagkaing nakahain sa mesa. Pero sa tingin pa lang ay palagay ko ay masasarap ang mga yon. Meron itong pansit, itim na biko at may maliit na cake. Pagkaupo ko, agad na inabutan ako ng plato ng tatay nila Christian. Pagkatapos ay nilagyan naman iyon ng pansit at biko ng nanay nila. Medyo nahiya pa nga ako kasi parang ang daming inilagay na pansit at biko sa plato ko. Gayong hindi naman gaanong karami ang handa nila. Pero sabi ng nanay nila, kumain lang daw ako ng kumain. Mayroon pa naman daw sa kaldero. Maya-maya ay inumpisahan ko na rin kumain. Hindi nga ako nagkamali. Masarap nga ang pansit at biko na yun. Nakakailang subo na ako nang matigilan ako. Napansin ko kasi
na parang ako lang ang kumakain at sila Rudy ay pawang nakamasid lang sa akin. Inalok ko pa nga silang kumain na rin. Pero ang sabi ng tatay nila, medyo mga busog pa raw sila at maya-maya na raw sila. Ako raw ang bisita kaya kumain lang daw ako ng kumain. Sinang-ayunan naman yun nila Christian at Rudy. Hindi na lang ako kumibo at hinarap ko na lang ang pagkain. Napasarap talaga ang kain ko. Kung hindi pa nga ako nakaramdam ng pagkabusog, hindi pa ako aayaw. Inabutan naman ako agad ng soft drinks ni Christian nung maghanap ako ng tubig. Pero bago ko pa mainom yon, bigla na lang may kumalabog sa labas ng kusina. Naglabasan silang lahat para tignan kung ano ang kumalabog na yon, habang naiwan naman ako sa kusina. Sabi kasi ni Christian, naroon lang daw ako. Pagkalabas nila, biglang may sumitsit sa labas ng bintana. Napalingon ako roon at nagtaka pa ako nang makita ko ang dalagitang kamag-aral namin. "Anong ginagawa mo riyan?" Nagtatakang tanong ko sa kanya pagkalapit ko roon. "Umalis ka na rito. Hindi ka dapat sumama sa kanila. Mga aswang sila." Sabi niyang ikinagulat ko. Hindi naman ako naniwala, sa halip ay lumayo pa ako sa kanya. Bigla ko kasing naalala ang sinabi nila Christian at Rudy na baka aswang ang babaeng yun. "Hindi, baka ikaw ang aswang. Bakit mo ba ako sinusundan na?" Hindi pa man nakakasagot ang dalagita, bigla nang dumating sila Christian doon. "Anong ginagawa mo rito?" Galit na sita ng tatay nila Rudy sa dalagita. "Umalis ka na rito, papatayin ka nila. Mga aswang sila." Sa halip ay sambit niya sa akin. "Pakialamera kang babae ka!" Sigaw ni Rudy at galit na sinugod ito. Subalit bigla rin iyong napaatras matapos na may isinaboy roon ang dalagita. Nagsisisigaw at bigla rin iyong namilipit na parang may kung anong nakasakit dito. Napansin ko ring parang umuusok ang balat nito sa muka at nang alisin ni Rudy ang kamay niya sa pagkakatakip doon, nakita kong parang nalapnos yun. Dahil doon, bigla na lang nagbago ang anyo ni Rudy na ikinasindak ko ng husto. Sa isang iglap kasi, naging nakakatakot ang itsura niya. Muntik na akong mawala ng balanse nang bigla akong mapaatras. Lalo na noong nagbago na rin ang anyo si Christian at ang mga magulang nila. Katulad ni Rudy, naging nakakatakot na rin ang itsura nila. "Tumakbo ka na! Takbo!" Sigaw sa akin ng dalagita. Pero dahil wala akong madaraanan dahil nakaharang sa pinto ng kusina sila Rudy, wala akong pagpipilian kundi ang tumalon sa bintana at kumaripas ng takbo, kasunod ng dalagitang nauna nang tumakbo sa akin. "Hintayin mo ko! Huwag mo kong iwan!" Sigaw ko sa kanya. Pero hindi man lang siya huminto ni lumingon sa akin. Kumakaripas ako ng takbo nang biglang humarang sa harapan ko ang aswang na sina Rudy at Christian, pati ang nanay at tatay nila. Nagsisisigaw ako sa takot habang humihingi ng saklolo. Napapikit na lang ako nang mawalan ako ng balanse at bumagsak sa lupa matapos nasunggaban ako ni Rudy. Sa isip ko, katapusan ko na. Subalit agad din akong napadilat nang biglang umalis sa pagkakasunggab sa akin ang aswang na si Rudy. At narinig kong naghihiyawan ng iba pang aswang na nasa harapan ko. Nakita kong umuusok ang mga balat nila habang namimilipit sa sakit. Noon ko naman napansin ang dalagitang nasa tabi ko na may hawak na garapon at panayang saboy ng laman nun. Hindi pa ako nakakahuma nang maramdaman ko ang mahigpit na paghawak niya sa braso ko at malakas niya akong hinila.
Hindi na ako nag-isip pa. Basta't mabilis na lang din akong tumayo at sinabayan ko na lang ang pagkaripas niya ng takbo. Ang tanging nasa isip ko noon ay ang makaalis doon at buhay na makauwi sa amin. Hindi ko kabisado ang daang tinatahak namin. Madilim na rin noon at hindi ko na rin matandaan kung doon ba kami dumaan nila Christian at Rudy nung papunta kami sa kanila. Basta sumunod na lang ako kung saan ako hilahin ng dalagitang kasama ko. Maya-maya ay huminto kami. Paano kasi? Tabing dagat na ang dulo nun. Noon ko napagtanto na hindi yun ang dinaanan namin kanina nila Rudy. Nadagdagan ng takot ko nang maisip kong wala na kaming ibang madaraanan kundi yung mismong dagat. Wala rin akong nakikitang kahit isang bangka roon kaya paano pa kami makakaalis? Hanggang makarinig kami ng mga kaluskos at mga yabag. Nandiyan na sila. Sinundan pa rin nila tayo. Biglang sabi ng dalagita. Napatingin pa iyon sa garapon na hawak niya. Itinapon niya iyon dahil wala na palang laman. Paano na tayo makakaalis? Nag-aalalang tanong ko. Siyempre lalangoy na lang tayo sa tubig. Hindi ako marunong lumangoy. Bahala ka. Kung gusto mong mamatay, maiwan ka rito. Sabi pa niya at iniwan na ako. Nag-aalangan pa ako nung una na sumunod dahil hindi nga ako marunong lumangoy. Pero nang makita kong papalapit na sa amin ng mga aswang, dali-dali na akong sumunod sa kanya. Sa isip ko, bahala na. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa pagkalunod kaysa kainin ng buhay ng mga aswang na yun. Nung nasa bandang malalim na kami, pinakapit ako ng dalagita sa likod niya. Nagreklamo pa nga siya dahil ang bigat ko raw. Maya-maya, huminto na siya sa paglangoy. Ang sabi niya, medyo ligtas na raw kami roon. Hindi naman daw kasi makakasunod ang mga aswang doon dahil takot ang mga yun sa tubig dagat. Maliban na lang daw kung sasakay sila sa bangka. Habang nasa gitna kami ng tubig at naghihintay ng saklolo sa amin, natanong ko ang dalagita na ang pangalan pala ay Casey. Kung paano niyang nalaman na mga aswang ang magkapatid na Christian at Rudy at ang mga magulang nito. Ayon sa kanya, isang albularyo ang lolo niya at minsan na raw nakasagupa nito ang tatay ng magkapatid na nasa kaanyuan ng isang aswang. Isang gabi raw iyon habang naglalakad sa madilim na kakahuyan ng lolo niya nang atakihin ito ng lalaking aswang. Pero dahil may kaalaman ng kanyang lolo kung paano labanan ang mga ganong uri ng nilalang, hindi raw umubra ang aswang dito. Buntik na nga raw nitong mapaslang ang aswang kung hindi lang daw ito nakatakas. Pero sinundan pa raw ito ng kanyang lolo para sana'y tuluyang puksain. Subalit matapos daw nitong sundan ng sugatang aswang, nalaman daw nitong may asawa at mga anak pala ito. Nagbago raw ang isip ng lolo niya na paslangin ng aswang. Sa halip ay hinayaan na lang ito at ipinagdasal na tumigil na ito sa pambibiktima ng mga tao. Simula naman daw noon, wala na silang nabalitaang nabiktima ng aswang. Pero nang pumanaw na raw ang lolo niya, muli na naman daw naghasik ng dilim ang mga ito. Sinabi rin niya na kaya ganoon na lang kalakas ang loob niyang makipagsagupa sa mga aswang dahil mayroon daw siyang anting-anting na pangontra sa mga ito na minana raw niya sa namayapa niyang lolo. Tinanong ko rin siya kung bakit hindi niya isinumbong sa taong bayan kung saan nakatira ang mga aswang na nambibiktima sa lugar nila. Ang sabi ni Casey, ilang ulit na raw sinugod ng mga taong bayan ang tirahan ng mga ito. Pero palagi nilang hindi naaabutan ang mga aswang doon.
Ligtas naman kaming nakauwi ng dalagitang tumulong sa akin matapos kaming madaanan ng mga mangingisda sa dagat at pasakayin sa bangka nila. Ikinuwento namin ang nangyari sa amin sa kakahuyan at sinabi ng mga itong maswerte kaming nakatakas na buhay mula sa mga aswang. Dahil sa pangyayaring yun, hindi na ako pumasok ulit sa eskwela. Natatakot kasi akong baka balikan ako ng magkapatid na Rudy at Christian. Nauunawaan naman ako ng mga magulang ko dahil hindi naman nalingid sa mga ito ang sinapit ko. Nagdesisyon na lang din sila na bumalik na lang kami ng Maynila para na rin sa kaligtasan ko. Simula noon nawalan na kami ng komunikasyon ni Casey. Ni hindi ko nga nagawang magpaalam sa kanya. Ilang taon na rin ang nakalipas. Sa mga oras na ito, may asawa at mga anak na ako. Pero ang nakakatakot kong karanasan sa mga naging kaeskwela kong sina Rudy at Christian ay hindi ko pa rin makakalimutan. Sa isang banda, nagpapasalamat ako ng husto sa dalagitang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa katapangan niya, marahil hindi ko na magagawang makapagbahagi ng kwento sa inyo ngayon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Alam niyo ba na muntik na akong maging aswang noon dahil sa isang kasambahay namin? Pero bago ko po simulan ang aking kwento, nais ko po munang magpakilala bilang si Noli. At ito ang malagim kong kwento na nangyari nung 10 taong gulang pa lamang ako. Elementary pa lang ako noon. Doon ako nakatira sa bahay ng lola ko dahil mas malapit sa kanila ang eskwelahang pinapasukan ko noon sa elementarya. Kapag kasi nandun ako, hindi ko na kailangang mamasahe at bumiyahe. Kaya naman nagkaroon ng kasunduan ng lola at parents ko na doon na lang muna ako patirahin sa kanila habang ako'y nag-aaral pa. Pero umuuwi rin naman ako sa amin kapag walang pasok. Naging maganda naman ang paninirahan ko sa bahay ng aking mga lolo at lola na sina Apong Bining at Inang Pransya. Ang saya sa tirahan nila. Sa lahat kasi ng mga kabahayan doon, ang bahay nila ang pinakamaganda. Noong 1930s pa raw na itayo yun. At iyon na lang ang natitirang bahay doon na saksi sa mga pananakop na naganap noon, lalo na noong kapanahunan pa ng Hapon. Halos lahat kasi ng mga bahay doon ay giniba na o di kaya'y dumaan sa matinding renovation hanggang sa mawala na ang dati nilang itsura. Kaya naman sobrang sarap talaga sa pakiramdam na sobrang nag-i-stand out sa bayan namin ang aming tirahan. Napaka-presko rin doon. Kahit walang bentilador ay hindi ka pa rin maiinitan dahil pumapasok ang hangin sa mga sinaunang bintana na laging nakabukas. Tuwing uuwi ako galing sa eskwela, lagi akong binubuhat ni Apong Bining para isampa sa pasamano kung saan tinatanaw namin tuwing hapon ng mga tao at mga batang naglalaro sa labas. Tuwing umaga naman, pagkagising ko, laging nagbibigay ng maaliwalas na pakiramdam sa akin ang liwanag na tumatama sa bintana. Nangangahulog ang iyon na ay kailangan ko nang bumangon. Dahil dalawa lang sila lolo at lola kong naninirahan doon, kinakailangan din nila ng mga kasama. Kaya naman lagi silang kumukuha ng mga kasambahay na makakasama nila sa mga gawaing bahay doon. At syempre para na rin sa pag-aalaga sa akin noon, lalo na sa paglalaban ng mga damit at pagpaplansya ng mga uniforming susuotin ko. Pero alam nyo ba, hindi sila kumukuha ng kasambahay na taga roon lang din. Karamihan kasi sa kanila, umaalis din agad dahil nga malapit lang. Kaya naman mas gusto nilang kumukuha sa malayo. As in,
malalayong probinsya. Para pagdating dito, hindi sila basta-basta magdedesisyon na umalis agad. Tulad ng araw na yon, Sabado, walang pasok. Pagkatapos kong maglaro ng tanghaliang yon, naabutan ko sa pag-uwi ang bagong kasambahay na hinatid sa amin. Nakita kong ini-interview ito ng mga lolo at lola ko sa sala. Kasama nito ang tatay ko dahil ito ang sumundo rito sa airport. Naghugas lang ako ng paa at kamay sa banyo. Pagkatapos ay nagtungo naman ako sa sala para makipakinig sa usapan nila. Doon sinabi ng babae na taga-Samar daw ito. May isang anak at hiwalay sa asawa. Second year college ang natapos at marunong naman daw sa lahat ng gawaing bahay. Nakilala ko ito sa pangalan bilang Risa. Tinanong din ni Inang Pransya kung marunong daw ba itong maglaba at magplantsa. Umuo naman ang babae at sinabing ito raw ang madalas nitong ginagawa noon sa kanila. Pagkatapos noon ay puro personal na kwentuhan na lang ang pinag-usapan nila, kaya nagpunta na ako sa kwarto ko para maglaro. Makalipas ang isang linggo, napansin ko na medyo tahimik ang bago naming katulong na ito. Matipid lang siya kung magsalita. Hindi rin siya nakikipag-usap kung hindi mo siya unang kakausapin. Hindi siya gaya ng ibang mga kasambahay namin noon na malambing sa mga bata. Sa lahat ng mga naging kasambahay nila lola, itong si Risa lang ang hindi gaanong namamansin sa akin. Medyo naboring tuloy ako sa bago naming kasambahay. Nasanay kasi ako na nagiging kalaro at kakwentuhan ko rin ang mga nagiging katulong namin doon. Madalas akong nagpapakwento sa kanila ng mga nakakatakot sa probinsyang pinanggalingan nila. Madalas din ay naglalaro kami ng mga action figures ko kapag wala silang ginagawa. Minsan din ay nakakapagbisikleta pa kami sa labas. Pero dito sa bagong kasambahay, mukhang hindi ko na yun magagawa. Literal kasi na puro trabaho lang ang inaatupag nito. Hindi man lang ito marunong magsaya kapag walang ginagawa. Kaya naman, nahiya na rin tuloy akong makipag-usap dito. Tulad ng dati, sarili ko na lang uli ang kalaro ko tuwing walang pasok. Hanggang isang araw, natagpuan ko na lang itong si Risa na mag-isa sa kwarto. Nakita ko siya sa screen ng pinto. Parang nagsasalita siyang mag-isa. Doon ko nalaman na may ritual siyang inuusal. Naririnig ko siyang nagsasalita sa sarili nilang lingwahe sa Samar. Tapos ay may hawak din siyang isang maliit na bote. Habang tumatagal, ay binabalot ako ng pagtataka sa ginagawa niya. Maya-maya ay itinaas niya ang bote habang patuloy itong dinadasalan. Pagkatapos ay nakita kong binuksan niya iyon at nagpahid ng kaunti sa ilong niya. Bahagyang nangunot ang noo ko nang makita kong sininghot niya yon. Pagkatapos ay mabilis din niyang itinago ang bote sa kanyang bag. Doon ko na naisipang buksan ang pinto at tumuloy ako sa loob na kunwari ay walang nakita. Hindi naman niya ako pinansin. Pagkatapos niyang ayusin ang kanyang bag sa banggera ay lumabas na rin siya ng kwarto at naglakad papunta sa kusina. Parang napagbabalakan ko tuloy mangalkal sa bag niya upang makita ko kung ano nga ba ang laman ng boteng yon. Pero sa huli ay hindi ko na lang itinuloy dahil natatakot akong baka mahuli pa niya ako. Isang araw sa eskwelahan, nakakwentuhan namin uli ang isang tricycle driver na madalas tumambay sa harap ng aming paaralan. Nakilala namin siya bilang Mang Tilo. Mahilig itong magkwento sa amin ng tungkol sa mga diwata, engkanto
mga portal na patungo umano sa ibang dimensyon at iba't ibang mga bagay tungkol sa mga anghel. Dahil nga sa marami itong alam sa mga paranormal na bagay, gustong-gusto itong kausap ng mga kabataan doon. Halos kilala na nga ito ng karamihan doon. Madalas ay pinag-aagawan din ito ng mga estudyante tuwing pauwi na dahil gusto nila ito ang maghatid sa kanila pauwi. Nang matapos na makipagkwentuhan sa kanya ang mga bata, nagkaroon ako ng pagkakataon para lapitan siya. Binati naman niya ako at ginulo pa niya ang buhok ko. Kilala na rin kasi niya ako at siya rin madalas ang nasasakyan ko noon dahil malapit lang ang bahay nila sa bahay namin. Agad kong ikinuwento sa kanya ang nakita ko kung paano dinasalan ng katulong namin yung bote at nagpahid pa sa ilong nito. Ayon kay Mang Tilo, kung hindi raw siya nagkakamali, maaaring isang langis daw ang laman ng bote na yun. At kaya raw nila iyon sinisinghot sa kanilang ilong ay para magkaroon sila ng proteksyon sa bawang, asin at iba pang mga kasangkapan na ayaw ng mga aswang. Kilala ang mga bagay na iyon bilang pantaboy sa kanila dahil hindi raw nila gusto ang amoy ng mga ito. Kaya naman ang ibang mga aswang ay may ginagamit daw na kakaibang uri ng langis na hindi lamang nagagamit sa pagpapalit ng anyo, kundi proteksyon na rin sa mga bagay na ito. Doon ako nagulat at nagtaka. Ibig sabihin po ba nito, aswang yung katulong namin? Tanong ko pa kay Mang Tilo. Nagpakawala naman siya ng makahulugang titig sa akin. Dahil hindi ko kilala ang taong tinutukoy mo, wala akong karapatang manghusga. Sinasabi ko lang ang alam ko tungkol sa mga katanungan mo kanina. Ikaw lang ang makakaalam ng sagot dyan kung susubukan mong alamin at mag-imbestiga. Sagot naman niya sa akin. Dahil doon, ay binalot ng matinding kuryosidad ang isip at pagkatao ko. Lalo tuloy akong naintriga sa kasambahay naming yon. Kaya nga pagka-uwi ko ng hapong yon, nagtungo ako sa banggera kung saan nakalagay ang mga gamit niya. Saktong-sakto dahil nasa palengke siya kasama si Apong Bining. Kaya malaya akong nangalkal sa mga gamit niya. Hanggang sa matagpuan ko ang bote na iyon na naglalaman nga ng langis. May mga durog pang dahon sa loob nun at nang pagmasdan ko yung mabuti, nagulat ako dahil may maliliit ding mga uod na lumalangoy-langoy roon. Mga maliliit silang uod na may maninipis na mga galamay at sungay. Sinubukan kong buksan yon para amuyin. Ngunit pagkatanggal ko pa lang sa takip ay bigla namang bumukas ang pinto kaya nagulat ako. Akala ko si Risa na yon, pero nahimasmasan din ako nang makitang si Inang Pransya lang pala. Nagpunta ito sa aparador nito at may kinuha lang na gamit doon. Pero dahil din sa pagkagulat ko kanina, natapunan tuloy ng langis yung kaliwang kamay ko. Naramdaman ko na habang tumatagal ay parang umiinit yun. Agad ko ring ibinalik ang langis sa pinaglalagyan nito. Tsaka ako lumabas ng kwarto. Alam niyo ba na magmula nun, may napansin na akong kakaiba sa sarili ko. Nagsimula ito nung magalit ako sa kaklase ko dahil winala niya yung notebook na hiniram sa akin. Nandun pa naman lahat ng lecture na kailangan kong pag-aralan. Dahil sa galit ko ay parang gusto ko siyang sigawan. Pero natigilan ako nang biglang tubuan ng itim na balahibo ang kaliwang kamay ko. Mabilis ko iyong itinago at nagpunta ako sa banyo. Gulat na gulat ako nang makita kung paanong unti-unting nagbago ang kamay ko. Nilalabasan ito ng mga ugat, tinutubuan ng makakapal na balahibo at bahagyang humahaba ang mga kuko. Nararamdaman ko rin na parang may napakalakas na enerhiyang
pumapasok doon. Nang subukan kong buhati ng isang balde ng puno ng tubig, gulat na gulat ako dahil nagawa kong buhatin yon ng isang kamay lang. Hindi gaya dati na hirap akong magbuhat ng mga balde kahit 2 kamay na. Ilang oras bago iyon nawala. Nahuli tuloy ako sa sumunod na subject namin at hindi lang iyon ang unang beses na nangyari yun sa akin. Dito ko napagtanto na tuwing makakaramdam ako ng labis na galit, doon nagbabago ang kaliwang kamay ko. Para bang nagiging isang mabalasik na halimaw ito. Nawala lang iyon nung sinubukan kong magsimba at mangumpisal. Para bang nawala ang sumpa sa kamay ko mula nang sipagan ko ang pagsisimba at paghihingi ng tulong sa may kapal. Ito yung pagkakataon na nasabi ko sa sarili ko, dahil sa langis na iyon ay muntik na akong maging aswang. Hindi ako makapaniwalang ganoon pala katindi ang bisa ng sumpa sa langis na iyon. Gusto ko sanang kausapin si Risa tungkol dito. Pero makalipas lang ng 3 buwan, nagpaalam na rin siya sa amin at sinabing hindi na raw niya kayang mapalayo sa pamilya niya. Kaya napilitan silang kumuha na lang uli ng bagong kasambahay na papalit dito. Dahil din sa pagkawala niya sa amin, ganap akong napanatag. Dahil hinding-hindi ko na uli makakaengkwentro ang kakaiba niyang langis na kaya rin palang gawing aswang ang isang tao kung ma-e-expose siya rito. Isang kakaibang karanasan ang aking hindi makakalimutan magpahanggang ngayon, Kuya Chris. Hindi ko rin maintindihan kung papaano iyon nangyari. Kahit ikwento sa mga kaibigan ko, ay tinatawanan lang nila ako. Mas mabuting ilihim ko na lang ang pangyayaring yon. Dahil ako lang ang tanging nakasaksi sa kakaibang karanasang yon. Magpahanggang sa ngayon, ay tinitingnan ko pa rin ang aking kaliwang kamay at hinahaplos-haplos ito. Dahil hindi ako makapaniwalang tinubuan ito ng kakilakilabot na balahibo dahil lang sa langis na napahid dito na nagmula sa bagong kasambahay namin na isa palang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at sana'y mapili nyo itong basahin sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Noli. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.